baka ito na ang kanilang huling pagkakataon. Itong 2026 make or break na to, Christian. Kasi, kumaga, pagka hindi mapanagot yung mga Dutertes itong 2026, eh palakas na yan sila ng palakas in the lead up to the 2028 elections. Citing to sedition, mukhang papatulan ng administrasyon. Palasong akusasyon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na si Pangulong Bongbong Marcos din ang mastermind sa korupsyon. Maituturing din daw na inciting to sedition ang panawagan ni Singson sa mga religious groups. So, ano ka ba? Kinakabahan ka na ba? Hindi ka na rin makatulog. Yan sinasabi. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan. Ating pag-usapan today is Wednesday, January 7, araw-araw, syempre Issue ng Bayan, Pirate Music! Di kami natatakot sa katotohanan. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon, ha? Sabay-sabay tayo! Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoong laban, hindi puro drama. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, OFW ka man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, Truth ang hanap, di kami nagtitinag. Walang palusot, walang dayaan. tunay ang serbisyo, diretsong Usapan Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. sumasalamin sa katotohanan lamang Para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin. Attendance check muna tayo niyan. If you're watching from Switzerland, Netherlands, Japan, Southeast, Singapore, Hong Kong, etc., paki-comment dyan sa baba. Pati na rin dito sa mga viewers natin sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Naku, ang dami niyan, Diyos ko. I'm pretty sure na talagang pag sumuporta ang DDS, milyon. Diba? Mga kayon, pakisuporta na lang itong channel natin, Joe Malone TV, Issue ng Joe Malone TV. Paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin. Sa description, merong mga link, direct link. Paki-click, yan yung mga backup na channel natin, yung mga ginagawa natin, may mga admin dyan, may mga editor dyan. Ginagawa natin yan kasi syempre mahirap na, alam nyo naman, kinakatay ang mga DDS pages, yung mga DDS channel, mga channel, kinakatay yan. Kaya talagang syempre kailangan may backup, otherwise mahihirapan tayo magsimula muli, di ba? Ganun talaga ngayon. Kailangan hindi lang sa isang basket ilalagay mo yung dalawang paa mo. Kailangan yung isang paa mo nasa ibang basket, yung dalawang kamay mo meron pang hawak na basket. Mga kayon, pakisuportahan ha. Alam ko naman solid yung suporta ng mga ka-DDS natin dito. If you're watching yung Joe Malone TV, sa description merong direct link dyan. Paki-click, mare-redirect na kayo sa mga link na backup natin. Paki-subscribe, click nyo rin yung bell. Yun lang, okay na ako mga kayon. Meron din tayong join membership dito sa Joe Malone TV pagka gusto nyo. At meron din tayo dyang GCash at PayPal. Para sa mga nakaka-LL dyan, maraming salamat. Simulan na natin. Eto, sabi sa inyo di ba? Sabi sa inyo may video ko nito. Nasa dulo lang. Trillanes, aminado. Baka ito na ang kanilang huling pagkakataon. Itong 2026, make or break na to. Pag hindi napanagot yung mga Duterte itong 2026, ay palakas na yan. Sila ng palakas in the lead up to 2028 election. O, diba?
Ultimo siya, alam na rin niya. Talagang itong 2026, ito ang bloodbath. Tama naman si VP Inday Sara. Medyo na-late lang ng konti. O, napaaga lang yung sinabi niya o na-late ng konti yung taon. So, ito talaga yon. Dahil, alam naman natin na ikakasan nila yung mga kaso kay VP Inday Sara, yung impeachment, ongoing na yan sa first week ng Feb. At malapit na ang panahon ng paghuhukom. Yung sinasabi nilang may makukulong na malaking isda, sa 2028 December yun. Excited tuloy ako sa 2028 eh. Okay, di ba? Alam na niya eh, oh. Yung sa previous na video natin, hindi sila makatulog. Ito malamang babangungutin na to. Di ba? Oh, mga kayon, ha? Syempre, mag-iingay at mag-iingay sila. Natural yon, mag-iingay. Given the fact yan. Kumbaga, mag-iingay yan, expected na yan, anticipated na yan ng mga DDS din. Siyempre, mag-iingay yung mga pages nga ng mga kakilala natin na DDS vlogger, nire-restrict na rin yung page at nire-report na rin, mass report na rin. Bakit hindi? May pambayad naman eh. Oh, di ba? Ganun talaga. Di ba? Tulad na lang neto. Oh, si Manong Chabit, yung statement niya nung isang araw, nakikita daw ng palas yung statement protest ni Singson, nakikita as inciting to sedition. Sabi sa inyo, mas mauna pa makukulong kaysa sa mga talagang magnanakaw ng kaban ng bayan. Di ba? Oh, tapos ayaw pa rin maniwala ng iba. Alam nyo, ito nakikita ko lang opinion ko lang. Napagkakakitaan kasi. Minsan kasi sa totoo lang nung wala pang monetization yung Facebook. Nung wala pang monetization yung Facebook. Okay naman yung Facebook eh. 'Di ba? Aminin man natin o hindi, kahit ako content creator, kumikita ako sa Facebook kahit papaano. Mas gumulo nung nagkaroon ng monetization. Lahat nag-vlog, lahat nagko-content creator, lahat gustong kumita. Walang problema, okay? Okay, fine. Gusto nilang kumita, walang problema. Ako din naman gusto kong kumita. Lahat naman, halos lahat yan gustong kumita. 'Di ba? Pero wag naman dun sana sa paglalaganap ng fake news. 'Di ba? Wag naman sana dun sa yung tipong kahit, alimbawa, paano ba yung tamang term? Halimbawa, kunyari, yung Uniteam, VP Inday Sara, Bongbong Marcos, yung nagga-gaslight pa, nagsasabong pa. Kahit na sila mismo, alam naman nila na talagang ang Duterte, maganda naman ang panahon natin, nung panahon ni Duterte. So bakit sila nasa kabila o bakit sila nasa kung kani-kaninong partido, sinusuportahan nila? Baka may nakukuha silang pera. May kakilala nga ako, nakabili ng Mustang. Nakabili ng bahay. Di ba? Wala namang problema doon. Kung talagang pinagsikapan mo, bakit hindi? Matabang binti. Parang ano yan eh. Madalas ako nakakakita sa squatter area, mga depressed area na naka-aircon. Walang problema. Di ba? Walang problema doon. Kung nakakaalwal sa buhay, di bumili ng aircon. Nagiging na sets, kaysa naman magtiyaga ka ng mainit. Di ba? Ang problema lang, pagka hindi na sa malinis na paraan, 'di ba? Yung ginagamit. Hindi kasi pwedeng sabihin natin na normal na yung ganyan. Hindi, pinipilit natin i-normalize. Kaya nagiging ganun, 'di ba? Gumulo ang social media platform nung nagmo-monetize na yan, nung kumikita na lahat binabalita kahit mali. Dati ang hawak ng mga mainstream media reporter, mga camera, ngayon cellphone na din ang hawak naka-mic na rin, 'di ba? So ina-adapt na nila yung ginagawa ng mga vlogger na ang gamit lang cellphone. So sila nagse-cellphone na din. Walang problema, gusto niyo kumita. Okay. Ako din, 'di ba? Content creator din ako. Lahat tayo vlogger, lahat tayo gustong kumita. Pero wag naman to the point na magiging makasarili ka na kahit dignidad mo ibebenta mo kahit na alam mo namang yung panahon ni Tatay Digong ang pinaka maayos na panahon, 'di ba? Tapos panaya ang post mo against kay Tatay Digong pero expiration ng driver's license mo is 10 years.
Sinong niloko mo? Hindi naman kami. Ang niloko mo lang sarili mo. Bakit? Kasi pagka pinagsasabong-sabong mo sila, gumagawa ka ng fake news, mas malaki yung kita, mas malaki yung engagement. Doon na mali. Di ba? Ika nga lahat ng sobra mahal. Sa totoo naman, gumulo naman Mas lalong ang gumulo, nagkaroon ng monetization Pero syempre, kung lahat tayo gustong kumita at kung lahat tayo may malasakit, papasok pa din sa malasakit Kung lahat tayo hindi sakim, hindi greedy, baka kahit papaano maalwal ang buhay natin. Hindi yung puro kabig lang ng kabig, gagawa ng kwento kahit mali. Alam nyo, sa channel natin, hindi natin kinukondena natin yung mga fake news na yan. Kasi pangit talaga yun di ba? Yung gagawa ng mga picture, tapos ibabalita, para magkaroon ng engagement, tapos kikita sila doon. Doon mali na Yun, di ko na kayang i-take ng konsensya ko yung dito kasi latag ng issue Latag ng issue, tapos pag-uusapan natin di ba? Lagi ko nga sinasabi sa inyo na opinion nga lang natin to di ba? Ano ba video natin? Yan. We have taken note of the public statements made by former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson yesterday, January 5. The Armed Forces of the Philippines maintains its unwavering adherence to the 1987 Constitution, specifically Article 2, Section 3, which explicitly declares civilian authority is at all times supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines operates strictly within the chain of command that is anchored on this supremacy. We perform our duties under this civilian authority, which directs the military's establishment in the execution of our mandate. It is in this specific context that the Armed Forces of the Philippines fulfill our role as the protector of the people and the state by remaining disciplined, professional, and united. The Armed Forces of the Philippines ensures that our force is employed solely for its constitutional goals to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Consequently, while the Armed Forces of the Philippines have consistently supported calls for good governance and anti-corruption, addressing allegations regarding civilian governance, public finance, or economic policy fall exclusively under the jurisdiction of civilian courts and oversight bodies, not the military. This must be addressed through established legal processes. Within our own ranks, the Armed Forces of the Philippines maintains zero tolerance for misconduct. We do not shield offenders. Valid complaints against personnel are handled swiftly through internal mechanisms and proper courts. We caution that calls for military personnel to engage in partisan politics or act outside the chain of command undermine our institutional integrity. While we respect freedom of expression, we remain focused solely on our mission, deferring matters of political accountability to the appropriate civilian institutions. At a time when national unity is paramount to defend our sovereignty in the West Philippine Sea, we urge the public to be discerning. We must be vigilant against narratives that masquerade as patriotism, but in reality, align with the advanced interest of foreign entities seeking to encroach upon our territory. Ang panawagan po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay malinaw ang sagot. Sundin natin ang saligang batas. Sana all, syempre, di ba? Sana all, sundin ang batas, di ba? At sana all talaga. Sana all, di ba? Mahirap kasi pagka alam mo yon, pagka nababayaran na, pag nabibili na yung dignidad, di ba? At malilintikan ata ito si Chavit. Inciting to sedition, mukhang papatulan ng administrasyon. Palasong akusasyon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na si Pangulong Bongbong Marcos din ang mastermind sa korupsyon. Maituturing din daw na inciting to sedition ang panawagan ni Singson sa mga religious groups na magprotesta laban kay PBBM. Matatandaan nyo kasi, di ba, yung one-time big rally na sinasabi ni Manong Chavit.
Maraming nag-share ng mga video ni Manong Chavit at talagang one time big rally nga at hinamon pa niya ng debate itong si Bongbong Marcos at si Martin Sa frontline ng Romualdez. balitang yan, Gary De Leon. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan, mahiya naman kayo. Galing mismo yan noon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero tingin ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, si PBBM din daw ang mastermind ng korupsyon. Ang mastermind, Martin Romualdez and President Marcos, ni-recruit ni Sandigos para gumawa ng mga kalukuhan. So tatlo lang sila nakakalam. Tinawag pa ni Singson na palabas lang ang mga ginagawa ng Pangulo na pagsisiwalat ng mga anomalya sa flood control projects. Nilaglag ni Bongbong Marcos ang mga contractors, engineers at kasama niya to become a hero. Take note, hindi niya binanggit si Sandigos, Speaker Romualdez. Dahil tatlo silang, bago umupo si Bongbong Marcos, tatlo sila nag-uusap. Parang triangle defense pala yun no? Tatlong gano'n, no? Illuminati. Hindi rin kumbinsido si Singson sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Matatandaan itong Nobyembre, kabilang sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Saldico sa inirekomenda ng ICI na kasuhan kaugnay sa flood control scam. Pero si Ko lang ang tuluyang nasampa ng kaso ng buwang ding yon. Sa kabila nito, iikayatin pa rin daw ni Singson ng mga religious group na magsagawa ng malawakang protesta kontra korupsyon. We will schedule a one-time, big-time rally. Yan. And Yan yung inaabangan. Yan yung inaabangan ng karamihan, di ba? Yang sinasabi niya, pero mukhang may inciting to sedition to si Manong Chavit nakikiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, it should be ASAP. And we will march to Malacanang. Sakaling matuloy ito, mensahe ni Singson kay PBBM. Dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Bongbong Marcos, my former friend, kausapin mo na military o pulis, better surrender. Wala kami. Buwelta naman ng palasyo, hindi nagpapakabayani si Pangulong Marcos lalo't obligasyon naman daw niyang linisin ng gobyerno. Marami lang daw apektado ng kanyang laban kontra korupsyon, kaya dinudumihan nila ang ginagawa ng Pangulo. Talaga lang, ha? Armed Forces of the Philippines naman, muling nanindigang tapat sila sa konstitusyon at walang pinapanigang politiko. Well, the Armed Forces of the Philippines have consistently supported calls for good governance and anti-corruption, addressing allegations regarding civilian governance fall exclusively under the jurisdiction of civilian courts and oversight bodies, not the military. Talaga lang, ha? Talaga lang, excited na ako doon sa video kasi ni Trillanes Bago kasi yun Mayayari yan si Chavit. May sa bagay. Sanay na si Chavit sa ganyan. Di ba? Sa inciting sedition. Magbe-bail lang yan. Parang kay Romeo Pocis. Di ba? Pero kung matutuloy man yang one-time big rally, naku. Talagang may kalalagyan. Diyan natin malalaman talaga kung sino talaga ang matindi. Pwede namang pauwiin at pagdating sa bahay katukin, Sir Major General, pasensya na po kayo, meron kayong warrant, maaari ho ba kayong sumama sa amin? Sasama naman yan Sasama naman yan. Wala namang planong magtago o tumakas. Katunayan, umuwi nga ho ng Pilipinas Correct. This notwithstanding that he was very well informed, he was well informed na meron ng warrant laban sa kanya. Umuwi nga Alam din niya yung senaryo ng gobyerno ng pamahalaang ito na siya ay aarestuhin pagkalapag ng kanyang eroplanong commercial plane na sinasakyan galing bakasyon, galing Bangkok, Thailand. No, bakit sila nagmamadali? Tatandaan po ninyo, hindi lamang po kay General Pocis ginawa ito. Hindi lamang, atras po tayo ng kaunti. Yan. Si General Pocis, inangat na po siya, salamat, ng napapang-abusong administrasyong ito sa level nila
ating mga pambansang bayani, Jose Rizal, Andres Bonifacio, Tatay Digong, Macario Sakay, yung mga lumaban sa mga nag-aalipusta at nais sumaklaw sa ating kalayaan, no? Alam po ninyo, itong batas sa sedition, lumang batas na po ito eh. Nagmamadali silang arestuhin yung taong pauwi sa kanyang bansa. Inabangan doon sa airport, napakaraming elemento ng CIDG, hindi naman siya armado. Nakakatiyak din po tayo roon. Bakit? Galing Thailand eh. Nakapasok siya roon nang wala siyang kahit ano. Walang armas, wala lahat. Dahil dumaan yan sa airport screening, sa ilang layers ng x-ray, at nakakatiyak sila. Pero ang punto ho doon, bakit kating-kati sila? Yes. Bakit nagmamadaling arestuhin? Yes. Di ba? Bakit siya nagmamadaling arestuhin? Kinakailangan ba abangan ng pag-uwi? Makikita natin na ang layunin ay manakot. Ang layunin, intimidasyon. Ang layunin, takutin. Ang mga katulad niya, napapabilang po tayo doon sa mga tunay na oposisyon nitong mapang-aping administrasyon, takutin at patahimikin. Yun lamang po eh. Hindi naman siya may tuturing na Philippines Most Wanted. Siya ba ay Philippines Most Wanted? Di ba dapat ang pinagsisikapan ng elemento ng PNP, yung pulis ng Pilipino, hindi po yung pulis ng plunderers. Di ba? Huwag ho kayong paggamit dyan, paulit-ulit kaming nananawagang mga Pilipino. Ang dapat ninyong Correct. pusasan, nasaan na? Si Manny Bunoan nga, pinalabas ninyo ng bansa eh. Yung dating kalihim ng DPWH, pinalabas ninyo ng bansa, ni hindi ninyo inimbestigahan. Yung ating pambansang pulisya, yung CIDG, ito papauwi. Pumasok ng kanyang sariling bansa. Walang planong tumakas. Mano ba naman pauwiin mo muna Pagpalitin ng damit. at doon mo i-serve yung warrant of arrest. Ulitin ko sasama po yung tao eh. I have met him only once. Nagkausap po kami, inarrange ang aming common friend nitong nakaraang Disyembre. Bago po magpasko, nakapagkwentuhan at nagkamustahan. At doon pa lamang, alam na niya na siya ay magiging subject ng warrant of arrest. At alam din niya na siya ay aarestuhin. Subalit, tinupad lamang niya, gaya ng mga lahat ng matitino at responsabling mga bakasyon muna, magpapasko, ilabas ang pamilya, umuwi ho siya para harapin Yes. itong kasong to. Diba? Doon mo masasabi na hindi talaga patas eh, no? Hindi talaga patas. Ang nakakapagtaka talaga, mas nauuna pang makulong yung mga nagbibigay lamang ng kanilang mga opinyon kaysa doon sa mga talagang totoong nagnakaw at nagpahirap sa taong bayan. Doon nakakainis eh, no? Nakakainis na nakakatawa na kahit pare makakapagmura eh. Pagka ganong klase ng gobyerno meron tayo, putya wala na. 'Di ba? Against ka lang sa gobyerno, sa administrasyon, kalaban na tingin nila sa iyo. 'Di ba? Lalo na pagka may boses ka, kalaban na tingin nila sa iyo. Eto, Itong 2026 make or break na to, Christian. Kasi, kumaga, pagka hindi mapanagot yung mga Dutertes itong 2026, palakas na yan sila ng palakas to lead up to the 2028 elections. Di ba? Oh, sa kanya na nang galing. Oh, hindi lang kabado to, malamang hindi na rin to makatulog. Kaya totoo 'yon. Nahulaan nila 'yon na bago magpasko, yung hindi masaya ang Pasko nila, hindi merry ang Christmas nila. Hindi nga lang ngayong taon na to at hindi rin next year, sa 2028 'yon. December 2028, malamang may makukulong dun. Magiging sa katuparan yung sinasabi nilang hindi merry yung Christmas. Sa 2028 pala yun. Kahit siya eh, di ba? Kahit siya eh. So talagang tatrabahuhin. So parang ganun. No? Talagang make it or break it eh. Talagang tatrabahuhin talaga ngayon 2026. Anticipated naman yan. Hindi lang tayo eh.
Kung tayo nga na-anticipate na natin eh. Wala naman tayo sa circle nila eh. Eh ano pa sila? Siyempre, napaghahandaan na nila yan. Meron na silang bala dyan. Meron na silang counter dyan. Baka gawa na nga yung papel eh. Alam na nila yan. Anticipated na nila yan. Tayo, nasa labas tayo. Sila nasa loob ng circle. Alam na nila yan. Alam na ni BP Inday Sara, yung mga abogado niya, kung anong gagawin nila dyan. Tayo, nakikibalita lang. Kung tutuusin tayo, nakikinood lang, nakiki-observe. Pero alam din natin, di ba? Pero sila, alam nila kung ano yung mga next na hakbang nila. Eh kahit si Trillanes, alam din niya, pagka hindi nangyari ngayon yung gusto nilang mangyari, wala na talaga. Palakas ng palakas nga si BP Inday Sara hanggang sa 2028 na yan. Kahit sila, hindi naman sila natapos sa 125 million na confidential funds eh. O, tingnan nyo to, may next pa tayo. Okay, isa-isahin natin, no? Yung graft case na ipa-file ninyo this month dito kay Sara Duterte, can you elaborate on that? Ano yung basis? Ang basis din nito is yung mga isinight na mga impeachable offenses niya outside doon sa plunder case ng confidential funds, intel diba? funds na nauna ng sakop nung final ng mga civil society leaders nung December. O, di ba? Hindi pa rin sila nakamove on doon sa 125 million na confidential fund. Samantalang yung mga billion, trillion na ninakaw doon sa flood control, yung sa 2025 gaan ng mga blank na items na naging batas pa, partida. Sinabi nga na binasa daw cover to cover yung 4,000 na higit na pages. Sus Mariosep, o talaga. Alam nyo, mahilig din ako magbasa nung college pero hindi ako nakatapos ng isang upuan na cover to cover. Ilang beses na ako nakatapos ng libro pero hindi isang beses lang, hindi lang isang araw. Ito malupit, 4,000 pages, tinapos. Di ba? Kaya talagang hindi sila makakamove sa 125. Yun lang yung kaya nilang ibutas kay BP Inday Sara. At pag gaya, nalusutan pa ni BP Inday Sara ngayon 2026 yan, yari na kayo. Tapos ang usapan. So ito na yung mga ill-gotten wealth. Yan, na non-declaration sa SALN. Tapos yung mga specific graft cases na ginawa niya, covering yung time niya as Vice President, Secretary of Education, and even as Mayor. So, covered lahat yun. 11 charges yun. Sige na. Yung impeachment, anong basa po nyo na when you talk about the likelihood of the Vice President getting impeached again? Kasi ang konteksto po ngayon, obvious, magsisimula yan sa mababang kapulungan, mas humirap supposedly yung proseso ng impeachment. Maraming salamat kay Justice Leonen. And number 2, yung mga kongresista mismo, they have to deal with this controversy na talagang nabahira na matinding ka ng credibility. Kumbaga, is this current Congress, lower house, capable of doing this impeachment proceedings when they themselves are under scrutiny? Ako, Christian, I would like to take things one step at a time. First, kailangan i-file. So pag na-file na yan sa early February, ano ang sinabi ng Supreme Court? Kailangan magkaroon ng hearing sa House. So wala daw fast break. And in fact, that's now a good thing. Whereas before, parang ang perception, parang humirap. Pero ngayon, it can be a good thing because sa House pa lang, magkakaroon ka na ng trial, ng impeachment trial. Marami kasi sila sa House eh. In a way. Kasi Yun. ma-expose na doon pa lang sa House Justice Committee. Ibig sabihin, mas marami kayong kakampi doon. Makukuha na yung ebidensya, mapepresent na yung mga testigo. Kaya gusto nila ron. At walang interruption ito from the Duterte senators. Yan. Imagine mo, walang mga Cayetano dyan, walang mga Marcoleta dyan. So, Aminado eh, di ba? So, unimpeded pagka nag-present ngayon yung mga testigo. And doon pa lang baka we may be able to win over our people, the general public, na makikita na, ay, ganun pala, totoo pala yung mga isyung nilalabas sa kanila. Hindi. Di ba? Eh, parang, ano ka ba? Kinakabahan ka na ba? Hindi ka na rin makatulog. Yan sinasabi ko sa inyo eh. Pagka gumawa kasi kayo ng halimaw, huwag niyong kakatakutan yung sarili niyong halimaw.
Di ba? Sige, so be it. Di ba? Bring it on. Bring it on. Na magkaalaman na nga. Sana nga, February na eh. Di ba? Sana February na. Gusto nila sa house eh. Kasi syempre, alam naman natin. Di ba? Kahit hindi natin sabihin, alam naman natin kung sino-sino yung mga nasa house na talagang alam na natin yan. Di ba? Na ayaw kay BP Inday Sara o napipilitan lang, 'di ba? Pero sa totoo lang, gustong-gusto naman nila kay BP Inday Sara sa mga Duterte. Alam niyo nung panahon ni Duterte, wala namang ganyan. Maayos. Panahon ni Tatay Digong, kaya talagang the best si Tatay Digong. Hindi niyo na kayang silawin niya sa mga mata ng taong bayan. Sana lang yung mga nagbablog sa kabila o yung mga nasa kabilang side, sana magising bago mag 2028, 'di ba? Sana malaman niyo na talagang na binabangungot lang kayo. Na talagang nasilaw lang kayo. Pero at the end of the day, alam nyo pa rin dapat kung paano, may realization, alam nyo pa rin kung sino iboboto ninyo. Para sa ikakabuti ng bayan, hindi ng sarili lamang. Tandaan nyo, walang nabubuhay para sa sarili lamang. Lahat yan, kailangan natin ng isa't isa. Huwag sana kayong maging sakim. Di ba? Huwag kayong maging sakim na sarili niya lang iisipin nyo. Isipin niya, taong bayan. Hindi na para sa atin to. Kung may edad, kung nasa 40 ka na, nasa 30 ka na, baka hindi mo na nga abutan yung alwal na buhay ng Pilipinas. Eh. Kailan pa mangyayari yan? Pero at least kay BP Inday Sara, kahit pa paano malalaman mo, nagbabago. Di ba? Hindi kailangan totally change kasi nga naman, hindi naman talaga marami talagang aayusin eh. Hindi naman kaya ayusin na 6 na taon lang yan. Pero at least may mababago. Di ba? Yun ang maganda. Pero kung sasabihin mo na tayo, I don't think abutan pa natin yung talagang maalwal na buhay ng Pilipinas eh. Para sa mga anak na lang natin to. Yun na lang talaga yun. Para sa mga anak natin, para sa mga mahal natin sa buhay. Pero kung tayo lang, okay naman na eh, di ba? Tingin ko, okay na ako, di ba? Konting ipon na lang para sa panggastos, pangkain, okay na ako dun, di ba? Kasi, hindi naman natin sigurado, days are numbered nga. Hindi nga natin sigurado kung buhay pa tayo kinabukasan. Kaya nga sa dasal, give us our daily bread. Hindi naman sinabi na give us next week na blessing, o kaya next month na blessing, o kaya next year na blessing, sana marami. Wala namang ganun. Give us our daily bread. Di ba? Yung pang araw-araw lang, walang sinabing pang next week, pang next month, pang next year. Kasi hindi nga natin alam kung buhay pa tayo nun eh, di ba? Kung buhay pa tayo nun eh. Hindi natin alam yun. Tanging Diyos lang ang makakaalam nun. Mga kayan, maraming salamat sa pakikinig. Issue ng Bayan, ating pag-usapan.